Ano po nangyari? Bumigay siya kami. Oh. Hindi ko na-receive ang message. Wala. Wala na siyang bumigay. Gagaling ikaw, no? Oh. Iinom ikaw ng madaming gamot, ha? May sakit siya, eh. Huwag na ikaw. Kaya mo yan. Labanan mo ang sakit mo. Na, andito lang si Mami. Oh. Ayan siya, guys. Oh. Sama pakiramdam ni Uno. Kit pa naman ng baby na yan eh. Kit yan eh, oh. Kit siya, oh. Masyado. Siya makakangiti, si Uno. Ayaw na talaga kumain kahit piligyan ko na siya ng chicken. Pinapatan ko lang siya para hindi siya mainitan. Tapos, ito yung gamot na pinapainom ko sa kanya. Luya na may honey. Para sa tiyan niya. Para hindi siya magsuka ulit. So, ayan mga kaunti. Uno, kain ka na. Mili. Kain na ikaw. Para lakas na ikaw. Para makalabas ka na doon sa labas. Para kasama mo na yung mga kapatid. Uno, kain ka na, Bili, oh. Sarap yan, oh. Bili. Ayaw niya talaga kumain, oh. Ano ba nangyari sa iyo? Umalis lang kami kahapon. Pagbalik namin, ganyan na ikaw. Wawa naman yung Uno na yan, oh. Punta tayo sa vet mamaya, ha? Dadalhin ko ikaw sa vet, ha? Sige. Taba. Ano yan? Ano nangyari? Tumahin na naman. Oo, ang dami na naman. Ano, dugo? Dugo. Dito. Ano oras dadalhin yan? Holiday ngayon eh. Mas bukas kaya. Labor Day pa naman. Bukas. Tingnan mo eh. Babiyahin natin yan. Hindi na-stress pa yan kung walang ano. Saan ba siya nalilin sa kay Charlie? O di sa isa? Wala ako siya. Una! Come! Daddy! Halika! Come, Daddy! Una! Una! Halika! Come, Daddy! Una! 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 Kit pa naman ang baby ko na yan eh. Ba't mo na yan nagkasakit eh? Ba yan ah. Oh, saan ikaw punta? Saan ikaw punta, baby? Pupupo ka? Oh, diyan mo gusto. Galing na ikaw. Galing na ikaw. Punta tayong ospital. Punta tayong betnak. Ha? Oh, kaya nga ikaw dyan ha. Mamaya pupunta tayong bet ha. Oh, kapit lang ikaw ha. Ibili tayong gamot mo, okay? Oh, ay, kumasad. Kaya mo yan. Malakas yan eh. Si Uno yan eh. Malakas yan eh. Si Uno yan eh. Kaya ni Uno. Ah.
si Uno mga kangiti. Pupunta na tayo ng bit. Ha? Wait lang natin sila ha. Dito na nga tayo sa bit mga kangiti. And ayan, nagsulat lang ako ng mga kailangan ni info. Ano? Ano? Gulat lang kami. Siya yung pinakamataba eh. Tapos siya yung pinakamasigli eh. Pinakamalaki. Tapos bigla na ng... Biglaan kagabi lang. Tumamlay. Tapos nagsusuka. Tapos nagdudumi ng dugo. So ayan na si Doc. Chine-check na yung poop niya. Kung positive pa siya sa parvo. O kung ano yung sakit niya. Ayan. Lagay na sa bote. At i-check dyan sa parang PT na yan na pinatakan ng kanyang poop. So, nag-aantay lang tayo ng result. Kung ano nga ba. At ayan na nga. Positive nga siya sa parvo mga kangiti. Wait. Oh, dalawa na. Dalawa. Akala ko isa mo. Yan pala yung test. Pero yung isa malago eh. Oo, hindi. Visible pa din. So, yan nga kangiti. Nag-decide ako na ipa-confine natin si Uno kasi kailangan niyang gumaling at sobrang kawawa na siya. Ito muna ikaw. Naiyak ko. Babalik kami dito, ha? Kailangan mo kasi eh. Confine, ano daw? Parvo. Positive sa parvo. Confine si Uno. Ano, dito muna ikaw ha. Ayun ang... Ha? Pagaling agad ikaw para makauwi ka. Ha? Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko since first time ko magkaroon ng parvo yung aso ko. So, ayan, papakonfine na natin siya niyan mga kangiti. Ayun mga man, si Uno. Ayan mga man, na ano na. Nakaswero na si Uno. Uno, overnight ka muna dito. Eh, wag mo ano yung sira mo para gano'n ka kaagad. Makainom ka ako kaagad ng gamot. Bye-bye. Uno, overnight ka muna dito. Malamig dito. Gagaling yan. Malakas yan eh. No. Malakas ikaw, di ba? Gagaling yan eh. Oh. Miss ka ng mga kapatid mo doon. Oh. Mabalik kami dito ha. Hindi ko mas tulis ha. Okay. Gusto ba, Joy? Balik kami mamaya. Love you. Leave ka dyan ha. Bye-bye. Love you. Bye-bye. So yung mga kangiti, update lang, time check tayo. Alauna na ng tanghali. Ayan, 1:30 na ng tanghali. So, tawag nito. Wait lang. Lalagay ko lang kayo dyan. Para hindi tayo mahirapan mag-vlog. Oops. Wait. So yung mga kangiti, siguro maya-maya mga 2:00, pupunta na tayo dun sa vet na pinagstayan natin kay Uno kasi tignan natin kung ano na yung lagay niya o kung mag-extend pa siya ng araw para dun kasi totoo lang mga kangiti, sobrang mahal magkaroon ng aso na magkaroon sila ng mga parvo, yan mga sakit-sakit kasi sa tutuusin lang, mas mahal pa sila sa mga tao pag ginamot sila. And yung parvo talaga, sobrang hirap magkaroon sa alaga natin yun kasi 50-50 yung buhay ng alaga natin, tas sobrang mahal ng mga kailangang gamot, sobrang mahal magpa-confine ng dogs. Kaya share ko na din to sa inyo as itong vlog natin. Totoo lang ayoko siya i-vlog eh. Pero since ito yung mga nangyari dito sa life natin ngayon, kung ano yung mga nangyari sa mga buhay namin dito sa kubo, kung ano yung nangyari sa buhay ko, syempre
share ko sa inyo mga kangiti. And bilang awareness na din sa ating mga poor moms, so kung may mga tuta kayo, ipaturukan nyo na kaagad sila. Ano ako magsalita, nagbubulol. Gawin nyo is paturukan nyo na sila kaagad ng 5-in-1, 6-in-1, kung ano mang 5-in-1 na yun na turo kailangan sa mga tuta. Kasi mas maganda na maturukan sila ng mas maaga kasi nga since hindi uso talaga ngayon yung mga sakit na gano'n nakuha nila dito sa lugar natin. Kasi yung sabi ng doktor na nakuha daw yun sa paligid since alam niyo naman yung mga dogs ngat-ngat ng kung ano-ano, ng kung anong gusto nilang ngat-ngatin, ano sa bibig nila. So pwede talaga sila magkaroon ng sakit since kung ano-ano yung mga ginangat-ngat nila. So yung turok is pwedeng ma-prevent yung ganong sakit kasi nga yun yung nakakatulong sa kanila para tumaas yung immune system nila, hindi sila kaagad maano ng mga sakit, dapuan ng sakit, kaya paturukan nyo na sila. Para rin sila mga baby mga kangati, parang baby din yan na bagong sanggol, kailangan din nilang turukan kasi nga di ba yung mga sanggol pinapaturukan din natin pagka labas dito sa mundo kasi nga syempre prone din magkasakit yung mga babies natin na ngayon, especially ngayon mainit, pabago-bago yung panahon, di ba? Prone din sila magkasakit, kaya kailangan din nilang turukan. Katulad din sila ng mga aso, mga kangiti, kailangan din sila turukan. Kailangan din nilang turukan para din sila mga babies. Kasi nga, masiselan pa sila, kasi baby pa sila. Ayun yung ano sa akin. Siguro ito yung lesson dito sa vlog ko, sa mga nangyayari ngayon, sa ating mga alaga. Lesson sa akin na once na ito na yung tamang panahon para paturukan nyo na sila kaagad kasi may months bago sila paturukan eh. So siguro yun na yung tamang panahon, paturukan nyo na sila kaagad o kung ano man yung hindi kasi natin mape-prevent eh. Talagang minsan may darating talagang gantong case sa atin eh. Especially ngayon mainit sa panahon ngayon, paiba-iba. Medyo nagkaroon na ng recovery si Uno, siguro pag-sustain ko muna siya dito sa loob pati yung mga iba niyang kapatid. Pag gumaling na talaga siya, dito ko muna sila sa loob kasi yun nga, mahirap sa labas kasi nga yung ginagawa nila, nagngangat-ngat sila ng kung ano-ano. So, yun yung lesson sa akin dito mga kangiti. Kagabi iyak ako ng iyak talaga. Kasi first time ko magkaroon ng dog mga kangiti na nagkaroon ng parvo. At ma-confine. First time ko magkaroon ng ganong dogs. Ganong dog na na-confine siya, tapos nagka-parvo. First time ko lang mga kangiti, kaya hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, kung ano yung kailangan natin, alam mo yun, kung ano yung gagawin natin. Kasi nga first time ko magkaroon ng ganitong case sa dog ko. Pero anyways, wala na tayong magagawa. Ayun na nga nangyari na. So, ang gagawin na lang natin is mag-pray at siguraduhin na makasurvive si Uno dun sa parvo. Na alam ko naman na hindi naman tayo papabayaan ni Papa God na alam ko masusurvive yun ni Uno kasi matapang yun si Uno eh. Malakas yan eh. Yung pa yung pinagtataka ko, isa pa pala mga kangiti. Si Uno yung pinakamataba sa tatlo na yun, na anak ni Yumi. Siya yung malusog, siya yung tama yung katawan, mataba siya. Siya pa yung nagkaroon ng sakit, kaya sobrang biglaan talaga ito mga kangiti, out of nowhere. Pagka uwi namin dito, since galing nga tayo sa dagat, di ba? Bigla na lang siyang naging matamlay. Tapos kinabukasan, ayun na. Yun na yung nightmare. Nagsusuka na, nagtatain na ng dugo, matamlay, ayaw na kumain. So, sobrang bilis ng mga pangyayari mga kangiti. Kaya, huwag na kayong magdalawang isip na paturukan yung mga dogs nyo kasi mas mapapamura yung magagastos nyo. Kasi magkano lang naman paturok, 500 pesos lang compare sa makonfine yung mga dogs natin. Na magkano nga abutin. Hindi ko alam kung magkano nga abutin ng bill natin sa vet. Pero anyway, sabi ko nga, mahal talaga. Pero yung pera naman mga kangiti, mababalik naman yan eh. Pero yung buhay ng mga aso natin, yung alaga natin, hindi naman yan mababalik, di ba? So, ako gagawin ko talaga yung lahat para gumaling siya. Ayun, gagawin ko lahat sa mga aso ko. Pag nagkasakit yan, gagawin ko lahat kahit maubos yung pera ko. Para lang gumaling sila. Kasi at least nilaban ko yung buhay nila, di ba? Kahit ano mangyari, nilaban ko. Ginawa ko yung lahat para sa kanila. Yun yung ano ko. Kasi nga yung pera, hindi naman yan, mababalik din naman yung mga kangiti. Diyos ko. Ano ba yung pera na yan, di ba? Madali naman din yung kitain, babalik at babalik din naman yan sa atin. Pero yung mga buhay ng mga mahal natin sa buhay, di ba? Hindi naman mababalik yung pag di natin sila pinagtuunan ng pansin, di natin sila inagapan, di natin sila pinagastusan kung ano yung mga kailangan nilang gamot, kung ano yung kailangan nilang mga medical na pangangailangan, di ba?
Yun naman yung importante doon, mga kangiti. So yun, hopefully sana makarecover si Uno at gumaling na siya at sana mabilis siyang makarecover at mabilis siyang lumakas para malaro na natin siya ulit kasama yung mga kapatid niya. So, yun mga kangiti, ang dami kong sinasabi sa inyo pero yun, siguro mamaya-maya aalis na rin tayo, pupunta na tayo doon sa vet para tingnan natin kung ano na yung kalagayan ni Uno dahil di nga kami, dapat kanina pa kami aalis since na sobrang init ngayon. Ayan, sobrang init talaga mga kangiti. Kaya hindi tayo makaalis agad-agad. So, mamaya na lang siguro pahapon para ma-check natin kung ano na yung lagay niya doon, kung okay na siya. So, yun guys. I'm sharing awareness lang din kasi para malaman nyo kung ano yung mga nangyayari sa mga puppies natin at sa mga alaga natin. So, let's go! So, yung mga kangiti, tayo ay lalarga na papunta sa vet. So, tingnan natin kung ano na yung lagay ni Uno doon ngayon. So, time check tayo. Mag-aalas 3 na ng hapon. So, mainit pa din. Pero, anyways, let's go. Ayan na si Love. No, Love. Check na namin si Uno, mga kangiti. Sana lumakas, sana. Pero ako 80 to 100%. Malakas ngayon si Uno. Sige, lala ko yung tuta na yun. Ayun talagang Sabi ko nga, sa lahat tatlong anak ni Yume, yun yung pinakamataba. Pinakamataba, pinakamalakas, pinakamalaki. Makikita nyo naman sa tuta yun. Kaya ngayon. Kaya siya pa yung tinamaan ng sakit. Pupunta na natin siya ngayon. Ayun, kagaya nga ng sinasabi ko, maging maayos. Anak mo, wala na, nandoon. Maging maayos lang si Uno, hindi na namin siya papamigay. Kasi dapat kasi yun, kay Napunsi. Alam mo, may napansin lang ako, na merong purpose talaga lahat ng bagay sa mundo. Bakit? Di ba nung nakaraan pa yun na sabi ko, iuwi na nila? Di ba? Dapat pala pinauwi na natin doon. Hindi. Ba't mo ipapauwi doon? Okay. Papauwi mo doon. Papagamot ba nila yan pag nagkasakit? Di ba hindi naman? Okay. Yun. Gusto mo pang binigay doon, di ko nagkasakit doon, di malamang sa malamang patay na. Diba? Ayun yung sinasabi ko na may purpose lahat ng bagay. Tinan mo. Ilang araw na talaga, mga man, siguro halos isang linggo na sinabi ko na iuwi nyo na, dalhin nyo na sa inyo kasi para maalagaan nyo na hindi natutuloy at hindi natutuloy. Kasi lagi kong sinasabi na sa kana. So, ayun pala yung ibig sabihin nun na meron palang magkakasakit pala si Uno. So, yun na mas kailangan tutukan. Kaya yun, pangako ko na sabi ko, pag gumaling siya. Pag gumaling, hindi ko na ibibigay. Sa akin na yan si Uno. Saka, lesson learned. Hindi porket nakita mo yung isang bagay, tuta, o kung ano man. Na malakas siya. Na kaya niya, na nakita mo na malusog. Yung kumbaga, sa pangkalahatan naman eh. Sa pangangatawan. Sa pangkalahatan, hindi lang sa alagang aso, sa tuta, sa bagay. Hindi ganon. Para may apply mo din siya Tawasok mo na siya dyan sa loob, sa CR. Parang may apply mo din siya sa lahat ng may apply mo siya sa lahat ng bagay. Hindi lang sa tao. Ay, hindi lang sa aso, sa tao din. Sa tao na hindi porket nakikita mo na okay yan, hindi porket nakikita mo yung isang bagay na maayos yan, pababayaan mo na. Hindi mo na aalagaan, hindi mo na titingnan kasi ang mindset mo okay na yan. Hindi ko na kailangang asikasuhin yan kasi malakas naman kampante siya. Yan na stable siya dyan. Mali, hindi pala ganun mga man. Kahit alam mo na stable, kahit alam mo na okay yung isang bagay, dapat talaga tinututukan mo pa din at mas inaalagaan mo. Ganun yung nangyari kay Uno. Out of nowhere, bigla na lang. Kampante kami na malakas. Bigla siya nagkasakit. Diba? Ayan mga man. So sana talaga. Sana pero okay na siya. Kaya medyo ganto ako mga man. Medyo okay ako, hindi naman ako malungkot kasi nararamdaman ko kaya niya yun mga man. Na masusurvive niya. Alam mo yun, kita ko sa aso na yun, sabi ko sa tuta na yun na parang sinasabi niya dun sa mga mata niya pag tinitingnan ko siya. Paggamot nyo lang ako, kayang-kaya ko tong lagpasan. Parang ganun yung sinasabi ng tuta eh. Kaya ayos yan. Yeah. So yung mga kangiti, hopefully
Makikita nyo naman dito kung ano yung magiging kalagayan niya kasi isama naman natin siya sa vlog. So, yun, babayahin muna kami guys. Mamaya na muna ulit. Pag nandun na tayo sa bayan. Kasi sa bayan namin siya pina-confine eh. Para makita na natin kung ano yung lagay niya. Excited na ako. Sana okay siya. So, yun guys. Let's go! Dito na tayo mga kangiti. Tara na! Ano po nangyari? Bumigay siya kami ng baka. Oh. Nag-update po ako ng gabi. Nag-update po ako kaninang umaga. Wala. Hindi ko po nakita. Nasaan na po siya ngayon? Nilagay na po namin siya sa box while waiting po siya. Ang dami po niyang tinubi ng umaga. After po noon, nagsak po ang katawan niya. Yeah. Ay, sorry. Wala na. Hindi ko na-receive ang message. Wala. Oh my goodness. Okay pa siya. Hindi ko nabasa. Wait lang, malitignan ko. Kailan po siya bumigay? Kasi dapat pumunta na tayo dito. Ano po? Saan niyo po ako kinontak, ma'am? Ito po, Sa number po? Wala. Hindi kinain ni Uno. Ay, kung siya nakita po, siya po wala. Kasi 4, Anong oras po siya na? 4, 6. Kasi naka 4, nag-round pa ako sa kanila. Okay naman siya. Medyo magaan naman pa siya. Eh, nag-wawag pa yung pain niya. Ano? Very excessive na ako kasi yung bleeding internally. Yung pero hindi na kailangan. Ganyan po ka mabilis sila. Bilis po kasi okay pa po siya nakita ko eh. Isang Hindi pa araw po siya na. talaga. Oo. Yun nga po eh. Hindi naman ito magaan. Akala ko magagamahan ako magiging okay siya. Wala namin Uno. Malakas mo na eh. Sabi ko eh, hindi pa naman ano. Ito yung mga kangiti. Dito na kami sa ano, dito sa bayan nila kahit sa Wawa. So, nagstay lang kami dito saglit. Papakita ko sa inyo si Uno. Si Uno guys, oh. Ano na siya? Nakadilat pa yung mga mata niya. Hindi na ako nakakapag-vlog doon kasi ano eh. Ang hirap mag-vlog. Inausap pa namin yung doktor. Grabe. Akala ko talaga magiging okay pa si Uno. Hindi na pala.
Panoorin ko lang siya makakangiti. Ano siya, oh. Puro buhay pa siya, oh. Ano? Nak, ano? Ano? Wala na siya makakangiti. Ano? Ayun, hindi niya na kinaya. Wala Akala ka. ko ba kaya mo? Akala ko ba gagaling ka pa? Sabi mo eh. Ay, hindi ko na makikita yung mga kapatid mo. Akala ko ba magpe-play ba kayo nila Pilar? Kaya pati mga ngiti. Pati mga doktor doon. Talagang sila na yung nagsabi na sa lahat daw na napapakonfine doon, sa lahat ng dinadala doon mga aso na may case na parvo, si Uno lang daw yung parang normal. Kumbaga hindi mo mapapansin na yung talagang alam mo na kayang-kaya na parang walang sakit. Kapag kagabi daw tumatahol-tahol na, okay na. Kaya lahat sila, pati yung doktor mismo, nagulat talaga, laking gulat na bigla na lang nawala. Kaya ayun talaga yung sabi nga ng doktor na yung sakit na parvo, stridor daw talaga yan. Akala mo nga okay na. Pero hindi. Panglabas lang yung okay niya, pero dito sa loob, internal yung binabakbak ng virus na yun. Yung nakakalungkot lang, hindi lubos maisip. At least mga man, kahit paano nilaban natin, pinagamot natin. Ngayon nga mga man, mga kangiti, parang parang sana hindi na lang namin pinadoktor, hindi na lang namin dinala sa bed para kahit paano nakasama namin siya ng ilang oras pa. Kumbaga nakita namin na buhay siya. Nakabanding ba namin siya kahit paano, di ba? Wala mga man, talagang inano natin kasi pinagamot natin para talaga maging magaling, kasi akala talaga namin magiging magaling. Wala, hindi mo talaga kinain. Maghugas ikaw ng kamay laba kasi yung sakit na kinamatay ni Uno mga man, nakakahawa siya. Mabilis kumalat yung virus nito sa pangkalahatan ng mga aso nyo. Kaya mag-alcoholic ka pa-uwi sa atin. Bakit mo naman kasi kami agad iniwan, bebe? Akala ko maglalaro pa tayo kay Pilar. Gising ka na. Ano naman kami iniwan agad. Nasakay ka pa ng motor eh. Diba? Naglalaro ba tayo kasama nila Pilar? Huwag ka naman umalis agad, bebe. Oh no. No. Gising ka na. Oh no. Dilat pa siya.
Hindi, gising ka na. Uwi na kami mga kanite. Dumaan lang kami dito kasi may kinuha kami. Yan mga kangiti, dito na tayo. Ayan na. Ililibing na natin si Uno mga kangiti. So yun guys, iyaano mamaya na lang siguro. Nag-aano muna kami. Pakita mo na lang. Ha? Bago mo sa Yumi. Yumi, papakita ko sa iyo yung anak mo. Bago natin ilibing. Yumi! Eh, mama niya eh. Halika. Hindi namin papaano sa mga kapatid niya, baka mahawa. Wala na si Uno, patay na. Wala na si Uno? Ayun o, patay na. Wala. Nakapakita mo na. Yumi! Halika dito. Kargahin mo na lang, buhatin mo na lang dyan sa sa kulay blue. Uno, yan si Uno, Yumi. Ayun o, tingnan na Yumi. So, yung mga man, wala, gayon talaga mga man. Inalaban naman natin at lumaban din naman si Uno, kaso hindi na din talaga kinaya. Kaya maghuhukay tayo ngayon. Ay libing natin si Uno. Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko eh. Kaya iniiyak ko na lang kasi masakit. Masakit mawala ng aso. Sakit. Sakit sa dibdib. Ang sakit ng bigat ng dibdib ko mga kangiti. Mamimiss ko si Uno. So yun, mag-aayusin lang namin yung niya. Hoy! Wag! Aayusin lang namin yung libingan niya. Tapos, ayan na ulit mga kangiti. Ito lang natin siya ililibing mga kangiti. Konti pang lalim. Bye, Uno! Mamimiss ka namin. Bye-bye. Bago ko namin ilagay. Bago ko namin din ulit makikita. Bye! Bye-bye ka na sa kapatid mo. Ayan na siya. Oh. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye, Uno. Bantayan mo palagi mga kapatid mo, ha? Ha? Bantayan mo sila, ha? Ikaw na yung guardian angel nila. Okay? Pahinga na ikaw. Pahinga na ikaw. Tulog ka na. Bye-bye. So yung mga kangiti, hindi ko na nakapagpatuloy yung vlog natin kanina, itong video natin kanina. Yun, nailibing na nga natin si Uno. So, pinanood ko lang yung naiyak na naman ako pero kanina medyo okay na ako eh. Pero, pinanood ko lang yung mga clip na kanina na kinuha natin siya dun sa vet. Tapos, pinanood ko lang. Tapos yun mga kangiti, biglang nag-ano na naman sa akin, nag-sink in na naman lahat ng mga nangyari na wala na nga si Uno. So, naiyak na naman ako. Pasensya na kung nakakaiyak tong vlog natin Kasi, nakakaiyak talaga mga kangiti. Nakakaiyak yung mga nangyari. Na hindi ko alam na mangyayari to, unexpected lahat, na nawala si Uno.
ng ganong kabilis, mga kangiti. Ang bilis na wala niya kasi isang araw pa lang, wala pang isang araw na nagkasakit siya, dinala ko na kaagad siya sa vet. Tapos kinabukasan na yun, wala na siya kaagad. So, ang hirap tanggapin. Yung pala may message na pala sa akin yung vet. Titignan natin dito, papakita ko sa inyo. Kasi hindi ko kasi napansin may text na pala yung vet sa atin. Ito nga. So yung mga kangiti, namatay si Uno. Good evening po. Ito yung message. Babasahin ko lang, mga kangiti. Hello po, ikinalulungkot ko pong ipaalam sa inyo na bumigay na po si Uno kanina habang nilinis po ang mga kasamahan ko dito sa clinic. Nag-poop daw po siya, kaya po biglang hina na at bagsak na ang katawan niya. Hindi na po niya kinaya. We are very sorry at di po namin nagawang maligtas si Uno. Ito pala yung message, mga kangiti. Hindi ko talaga ito nakita. Hindi to nag-ano sa akin. Hindi to nag-notif. So, kaya pumunta kami doon ni Ken. Wala talaga kaming idea na wala na siya. Kanina pa palang umaga, alas 6. Wala na pala siya, alas 6 pa lang. Kaya pala sabi ko, nagising ako ng maaga. Sabi ko, maaga kang pumunta pero hindi nga kami natuloy. Ang bigat sa puso, mga kangiti. Ang hirap tanggapin na wala na si Uno kasi kahit na sobrang bilis lang na oras na nagkasama kami dito. Halos buwan lang yung, pero masakit pa rin talaga mawalan ng aso. Kasi akala ko matagal namin siya makakasama di ba? Kahit pa paano, pero wala, bigla siyang inuha ni Papa God. Pero, ayun, nakakalungkot man, pero wala na siya. Ang ano ko na lang, gabayan niya yung mga kapatid niya, yan sila Pilar at saka lahat ng mga kapatid niya dito. Kami, gabayan niya. Yun na lang yung ano ko. Kasi ang hirap tanggapin, mga kangiti. Totoo lang, ang hirap tanggapin. Nawala na siya, pero wala. Mamimiss ko sobra si Uno, mga kangiti. Mamimiss ko siya na sobra kasi napakakulit nun eh. Isa yun sa mga tuta din na sobrang cute. Cute niya, tapos ang bait niya pa. Malambing, laging natawa. Tapos bigla siyang inuha. Pero yun nga. Uno, miss ka namin dito. Miss ka namin. Sana kung nasan ka man ngayon, okay ka na. Hindi ka na nahihirapan. Masaya ka na. Kasama mo na yung mga other puppies dyan. Naglalaro kayo. Gabayan mo yung mga kapatid mo dito. Yun yung hiling ko sa'yo. Gabayan mo kami dito. Hindi kita makakalimutan. Miss ko si Uno, mga kangiti. Miss ka namin dito. Lalo na sila Pilar, tsaka si Tangi, mga kapatid mo, si Yumi, yung mama mo. Sana okay ka na dyan kung nasan ka man, di ka na naghihirap. Mahal na mahal ka namin, kahit saglit ka lang namin nakasama, lalo na ako, mahal na mahal kita. So yung mga kangiti, pasensya nyo na kung malungkot tong vlog natin. Siguro mga kangiti, hanggang dito na lang tong vlog natin. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin hanggang sa nailibing natin si Uno, sa lahat ng mga nanood hanggang dulo, mga kangiti. Maraming salamat sa inyo. At sa mga nanonood pa din ng vlog natin dyan, sa mga nagko-comment about sa puppies, for adoption pa din sila, mga kangiti. At ayun,
wala na akong masabi mga kangati. Alutong pa din ako kasi hindi ko pa rin talaga inaakala sa lahat ng mga nangyari na to. Ang bilis ng mga pangyayari pero I'm looking forward na lahat ng mga puppies natin ngayon dito na ng mga naiwan maging okay silang lahat. Wala nang sumunod pa. Dahil baka hindi ko nakayanin mga kangati. Kaya Papa God, please bantayan mo sila. Baka may reason din si Papa God kung bakit niya kinuha si Uno sa atin. Yun na lang yun yung tinitignan ko. At ayun, ang ingatan yung mga kangiti, yung mga puppies natin ngayon. Mga poor parents dyan, ingatan nyo sila. Ingatan natin yung mga alaga natin para ganito kung ano man yung mangyari. At yun mga kangiti, siguro hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo sa pagsama niyo sa amin. Maraming salamat guys. Bye-bye Uno. Love you forever. Bye-bye mga kangiti.